are the student of Taguluan Community College, and we took up Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Studies. So we are assigned to interview the OFW that we are told our hero. So, hi ma'am, I'm Nicole. Can you tell us what is your name? I'm Jacqueline Sayas. I'm OFW from since 2007. Dito ko gikan sa Korea. Then nag-uli ko og 2010. Then next na ko abroad is Japan na po ko. Pero sa ako lang siyang cousin nag-babysitter ko for 6 months lang siya. Then ang kuan sa ilahang sa nasod nila, same lang ang Japan at Korea. Limpyo, tsada ang ilahang lugar dito. May gabi na, muna mo ikaduha na, unsay hinungdan sa imong pag-abroad ug unsa nimo pag-prepare sa imong mga desisyon sa pag-abroad? Sa ako ang experience kay before ko nag-abroad, naanak ko 2 kids. Gagmay pa sila. So, muna ang dahilan nga nag-abroad ko. Okay, single mother man ko. Wala man sila papa. So, ako ang nangitag way na ma-sustain na ko ang tinahang everyday nga kinahanglan. Muna nag-abroad ko. O pag-prepare sa pag-desisyon ako sa akong pag-abroad, muna ko, tulog lang sa mga anak mo na nakadesisyon ko nga mo-abroad. So, ang among sunod nga pangutana is all about your experience from abroad. So, how does the work culture in your host country differ from the Philippines? So, unsa ang kanang diferensya ma'am sa imong gitrabahoan abroad? Unsa man ang culture nakalaki? Okay. Ang dali sa to sa Philippines is kanang sa to kunwari kita mga batanon kanang naaman tayo mga pagtawag sa itong mga parents, mga auntie, mga uncle, naaman ta magkuan ta mag-bless, kanang mo aminta. Sa Japan, sa akong di workan is kanang storya lang sila kanang good morning, anak, may buntag, may udto, na gina sa ila dili gina sa ila mawala mo na ang diferensya sa ato sa Philippines sa Japan. So, among sunod nga pangutana ma'am is kanang experience yapon na siya sa imong pag-abroad. So, what do you think are the greatest benefits and drawbacks of working abroad? Dito sa akong di-workan is kanang nagpuyo naman po sa akong cousin. So, murag kanang wala kay ko problema, and then kung sa mga gamit lang nga akong trabaho dito is easy ra kay tanan kay kanang ilahang mga machine kay kanang mga ready na ba, dili high tech na bitaw kaayo, dili na bitaw kay kang maglisod o dayon tsada ang ilahang case dito. Do you feel that globalization has made easier or harder for OFW to work abroad? Why? Para sa ako is kapag pag-work na ko abroad, dili pud siya kaayo nga kanang lisod, dili pud siya kaayo easy. Pero tungod sa akong cousin nga nagtabang sa ako, kanang support system nako nga makaadto ko dito sa lain nasod, murag dili ra kay siya lisod nga kumadto ko dito. Tungod sa akong igagaw pod, nga may nagkuha sa ako abroad. So, among sunod nga pangutana ma'am is all about the socio-economic impact. So, ang among pangutana is, how has your work abroad impacted your family back home, both financially and emotionally? Para sa ako, financially, kanang sa ko yun, financially, okay kay sila din kay every month man ko mag-send sa ila, kay lagi naman kay mga kids din so, okay kaayo sila gyud sa financial. So ako emotionally nagid sa ko agita na emotional kaysa kami nga ako ra isa dadto nagtrabaho ko makita lang na ako sila inig mag video call. Mora. So, ang among sunod nga pangutana ma'am is all about gihapon siya sa socio-economic impact. So, what is your perspective on the brain drain issue in the Philippines due to migration? So, kung sa imong opinion sa
kanang what we call this, sa mga large number of people, for example, kanang mga skill, mga OFW, mga professional, like mga teachers, nga moag to sa laing nakod ka para dito sila mga trabaho. Sa ako ang opinion is ngadto sila abroad, nang langyaw sila sa laing nasod kay kulang ang inahang kaning sweldo. Dili kunwari kanang dako big family sila, kunya kulang ang ilang ang sweldo sa or sa mama baka or sa papa, kulang ilang sweldo. So maka-desisyon gid sila nga mag-work abroad kay mas dako ang ilahang kita dadto kaysa dali sa Pilipinas. So, kaning ako may mahitabo sa atong country, ma'am, sa Philippines, kung mga tulad sila mga abroad na tanang tao tungod sa kaning gamay na kay dito sa Philippines. For example, teacher. Kung ang mga teacher nang langyaw kay gamay ra ilang sweldo danhi, makulangan gito og mga teachers, no, sa Pilipinas. Kay gustuhon man gid nila og kanang big na kita kay para sa ilang family. So mo nang mag-adto na lang gid sila sa lain nasod. So, kaning dapat dinato nga kaning more ayuhon ang Philippines. Ayuhon ma'am. gyud nato atong country kay para dili na biton ta mo adto pag laing nasod. Mura mag-stay na lang ta dinhi ba kay ang mga OFW lisod pud baya sad ang OFW kay naay mingaw jud kaayo ikaw ra dadto ana. So mo nang kung usbon man galing ang mga kuan diri sa Pilipinas, mas maayo nga mag-stay na lang ta diri. Taas-taasan ang mga sweldo sa mga teachers o sa kanila nga mga skill nga nag-work dinhi sa Pilipinas para dili na maadtong laing nasod. If given the opportunity, would you prefer to return the Philippines or stay abroad? Why? So, kung tagaan kag opportunidad, ma'am, nga kanang or chance nga mamili, gusto mo magyapon ka mag-abroad or kanang stay lang ka sa atong country? Para sa ko, naama ko yung upat ka kids na napod ko apo. Kung nakasave ko o mas dako-dako, gusto ko mag-stay na lang. Pero kahit orang wala pa man, so napagin ko'y decision nga mo balik. Next year siguro para sa ilaha kay kulang pag yun. Or kung mag-stay magaling ko dali na nakoy ka ng money nga para negosyo na mag-stay na ako dali sa Pilipinas. Kaya challenge good kayo nga kaning dili dito sa Philippines kay naa atong mga pamilya. Oo, dili ra kay ka mingahon kay naaraman sila duol sa imuha, maatiman pa nimo sila imong mga anak. Kay na naman kadari nag-stay mag-negosyo na lang ka or unsa ba ka imong mga kalingawan diri sa Pilipinas. Kung naka-save na ka og dako pero kung wala pa, so napagi chance nga makabalik pag ka sa abroad. Yung ma'am, ang sunod na pangutana is, what advice would you give to someone considering working as an OFW? So, unsa daw ang kanimong mga advices nga kaning mahatag sa gusto mo abroad na? Sa ako alang, ako matang nga advice is kanang lakasan ng loob yun. Kaya kung wala ka na sa abroad, kaya sa ako I'm a single mother. So, lakas man yung loob ng ni abroad ko, iwala na akong paminaw, iwala na akong tanan mga kabalaka. So, muna, strong mom gid ko adto nga part nga pag-abroad na ako. Kani siya ma'am is optional siya nga pangutana. Do you think working abroad has changed your identity as a Filipino? How so? So, wala naman is kini para sa imo ha kaning nabay na bago sa imong identity isip ko sa Filipino na sa pagtrabaho nimo abroad. Para sa ako, wala. Wala yung nabago. Maura gyapon. Nilakaw ko nga Pilipino. Iulit ko nga Pilipino ko. I'm proud Filipino and I cute. So, thank you ma'am for giving us time pag-share sa imong mga experience as OFW. So, kamo mga OFWs, amo mo siyang i-consider as our hero because nako kayo mo contribution sa atong country. Thank you. Thank you so Thank you, much. ma'am.